Mapagpalang araw mga kahabi. So yung ating aking isi-share ngayon sa video ito ay yung DIY flight cage. So paano gumawa ng ganitong klaseng flight cage. So nais ko pong i-share sa inyo. So kung bagong viewers po kayo sa channel na ito ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ang topic po natin dito ay regarding po sa buhay mag-iibon. So ito mga kahabi, ito yung chicken scratch pen na 3x3 feet. So gagawin natin itong flight cage sa ating aviary para sa mga progenies na mga ating mga Indian ringneck. So maganda sana ito, hindi ko natatabasin na 3 feet by 3 feet by 2.5 yung taas. Ngunit yung pinto ng ating aviary ay hindi po kasya. Ayan na mga kahabi, nakat na natin yung 3 by 2.5 feet. So naging 2 feet na lang to by 3 feet. Tapos yung taas 2.5. Ayan ito, para yan ang gagawin nating flight cage. So ayan kahabi, yung ating gagawing flight cage, DIY flight cage. Ito sa 3 by 3 feet, kaso hindi kasi sa pinto. 2 feet lang yung pinto natin, kaya kailangan tabasin. Hindi naman natin pwedeng assemblein sa loob ng aviary dahil meron doon mga breeder, baka mabulabog sila. Yan. So yan ang nakaltas. Pwede na tapos babalutan natin ito ng screen. Yan. Sasapin din sa baba, lalagyan din natin. Yan mga kahabi, ang ating DIY flight cage. So mga kahabi, dalawang scratch pen yung ating gagawing flight cage. So dati kasi meron akong heritage chicken. So dito ko nilalagay yung ibang mga chicken natin. Ayan na, napaikutan na natin ng screen. Kaya lang sukat niya 2 by 3. Yung taas 2.5 feet. Ayan na yung flight cage natin. So bali dalawa yan gagawin natin. Okay, pag na-set na natin yan, balutan naman natin ng screen para safety sila dyan. So nung na-form na natin yung ating scratch pen na set na natin, ay ito yung coated screen na ating gagamitin para hindi makaalis yung hindi makawala yung mga ibon na ating ilalagay para secure din sila sa mga predator na gustong kumain sa kanila. So ikutan lang natin ito mga kahabi ng screen. Yung sukat ng screen ko mga kahabi ay 1 by 1.5 by 1.5 feet, inches, half inch ika nga yung laki nito. So naisip ako kung para sa lovebirds o sa kakatil, pero ilalagay ko muna rito ay yung progenies ng Indian ringneck. So gagawa naman tayo ng pinto. Binutasan na natin, tapos yung exceeding na screen ay ating kakatingin para secure ang ating mga alagang ibon. So tabas muna tayo, magpuputol tayo ng sanga ng bayabas dito sa puno natin at gagawin natin itong perch. Dahil ang bayabas ay isa rin sa magandang uri ng perch, medyo matibay at matigas. So ito, nangahoy muna tayo dito sa paligid natin. Ito maganda pag meron tayong tanim sa paligid na ating paggagamitin. Nung nakuha na natin, ay ilalagay ko muna yung perch na gagamitin natin sa ating flight cage bago ko lagyan ng screen both side para madudukot ko pa. Kasi pag nilagyan ko na ng screen ay hindi ko na madudukot itong perch nating gagamitin. So yan mga kabi, nilagyan ko lang siya ng screw both side para doon ipapatong natin sa scratch pen na gagawin natin
flight cage. So yun po mga kabi, hope na meron tayong idea. Ayan na, nalagyan na natin ng perch, dapuan. Ito yung flight cage. Ayan, so sasara na natin ang screen nito. Yan ang ating DIY flight cage para sa ating mga progenies. Hope you like this. Thank you. Ang ginagamit ko lang pala rito mga kahabi ay puro tali lang. Pero ang ginamit kong pantali, itong wire ng pang-electrical. So meron tayong wire na 3.5 mm. So binalatan ko. Tapos meron siyang 7 strand eh. So tagdadalawang strand ang gagamitin natin. So ito yung gagamitin kong panali sa ating screen, sa ating scratch pen na pang flight cage. So ito na mga kahabi, nung na-divide ko, ayan, tatanggalan ko ng tagdadalawang strand para hindi yan makayang putulin ng ating mga ibon dahil matibay ito, uri ng panali. So nung natali natin, yung pangsahig naman natin, itong ginamit ko mga kahabi, ito yung mga divider sa ating flight cage na pinagawa natin, yung 2x2x4. Lahat ng bibili tayo ng flight cage, cages na 2x2x4 ay meron itong divider. So ito, hindi ko naman nagagamit. Ito yung gagawin kong pang flooring. So dahil malalaki ang butas ng scratch pen, so ito yung gagawin ko na pang flooring para yung poop, yung dumi ng ating ibon ay hindi ma-stack. So ito po, medyo matigas din ito. So hindi siya yuyundo. So yun po yung ating gagamiting pang flooring sa ating DIY flight cage. So halos wala tayong nabiling materials dito. Puro mga extra lang ito ng mga ritaso or mga materials natin na hindi na magagamit. So para mapakinabangan ay gagawa natin ng paraan. So ito po yung ating naisip na scratch pen ay gagawin nating DIY flight cage. So yun po mga kahabi, puro tali lang ang gagawin natin. So habang nagtatali tayo mga kahabi, ay nais kong pasalamatan ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta sa ating munting channel. At sa mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong shoutout ang ating mga kahabi na si Nemia Eruma, ang aking kapatid po. Shoutout po sa inyo. Mana, shoutout po. Si kahabi Herbert Tapuro, shoutout po kahabi. Si kahabi Victor Aguila, shoutout po. Si Michael De La Cruz, shoutout po kahabi. Si kahabi Miles Soliba, shoutout from Indonesia. So lahat po ng ating mga kababayan sa Indonesia at ating mga kahabi, shoutout po sa inyo. At sa inyo, Miles Soliba, shoutout po from Indonesia. So nakarating na po ang ating video sa Indonesia. Maraming po salamat sa inyong suporta. Ganun din po si kahabi Eduardo Canoy. Shoutout po kahabi. Si kahabi Antonio Garcia. Shoutout po. Si kahabi Juan Gilas. Juan Arwin Gilas. Shoutout po kahabi. So bago tayo magtuloy ng shoutout, nais ko munang bahagi sa inyo yung ating pinto naman na ating flight cage. So ang ginamit kong pantali rito, yung hanger na alambre. So matigas ito. Hindi kayang putulin ng ating mga ibon. At yung ginawa ko ng pinto ay yung tira doon sa divider na ginamit natin doon naman sa flooring ng ating flight cage. Itong ating DIY. So meron pong sobra. Ang ating DIY flight cage. Dalawa na yan. So natapos na yung ating pinto ng ating DIY flight cage. Ito yung pinto.
So, nung natapos na yung ating flight cage, gagawa naman tayo ng pagpapatungan nito. So, lahat ng gagamitin nito ay mga scrap lang. So, meron tayong tirang mga kahoy doon. Yun lang muna yung ating gagawin na patungan ng ating flight cage. So, yung gagawin nating paa. Dahil para merong distance sa flooring at sa flight cage. So, pag lilinis nito ay madaling madukot. So, yun po. O sa DIY natin, sabi ko nga sa una, ay wala po tayong gagastusin. Lahat po rito ay mga scrap, mga extra o yung mga materyales na hindi na nagagamit. So, salamat po sa inyong panonood mga kahabi. Hope meron tayong mga natutunan or nakakuha ng idea kung paano gumawa ng flight cage ng DIY. So, patuloy po tayo sa ating shoutout habang gumagawa tayo ng patungan ng ating flight cage. So, shoutout po sa iyo kahabi Alberto Ramos, si kahabi Gilbert Bilasano, shoutout po kahabi, si kahabi Winsley Lugi, shoutout po, si Pridelson P. Cantejo, shoutout po kahabi, si kahabi Kalahi Aviary, salamat po sa inyong suporta kahabi, at last but not the least, si kahabi Joms TV, shoutout po sa inyo. So sa lahat po ng mga kahabi natin na patuloy na sumusuporta, ay shoutout po sa inyo. At yun din po sa patuloy natin na pagbabahagi, pag-share na ating video, ay ito po yung ating topic ay paano gumawa ng flight cage ng DIY. So ibig sabihin ng DIY, do it yourself, sarili po nating gawa. Hindi po tayo nagpagawa. So kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, sharing, sa mga tanong ninyo, sa sunod tatalakayin naman natin yung inyong mga katanungan. So kung ganito nais nyo ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So maraming po salamat. Ito natin lalagay mga kahabi yung ating DIY na flight cage. Ito para sa mga future na mga progeny. Dito natin lalagay. Pagpapatungan na lang natin. I-maximize natin itong area. Ayan, yung ginawa natin stand, papalitan natin ito. Okay. So, dito sa side natin nilalagay yung flight cage. So, kung makikita nyo sa screen, sa right side, ito yung mga breeder natin. So, para hindi sila maaabala. So, ito namang dito sa left side ko, ay dito natin lalagay yung flight cage. So, linisan muna natin. Ito yung kauna-unahang aviary ko, mga kahabi. Yung mga puro kahoy lang mong support nito. So, yun. Katuwang ko ngayon si Mrs., yung aking partner sa pag-aalaga, sa paglilinis, pagpapakain, at at the same time, sa mga gawain. Kasama yung apo ko na tumutulong din. Ihahakot na namin or ililipat natin na yung DIY na nagawa natin na flight cage. So, medyo hindi ko kaya mag-isa dahil medyo may kalakihan dahil 2 by 3 by 2.5 feet yung laki. Magaan siya pero malaki lang siya. Kaya hindi ko masapo. Kaya kailangan na meron kang katuwang. So, salamat at nandyan yung ating partner in life, partner sa pag-alaga, partner sa pagpapakain. So yun mga kabi, na-set up na natin yung ating flight cage, yung ating DIY. So ibabalik na natin sa arrangement, ayusin na lang natin. So ito yung ating unang aviary. So sa taas nito, ito yung ating DIY na bagong aviary. So ito yung mga progenies ng ating kakatil. Tapos maglalagay tayo ng mga extra na mga cages para set up preparation sa mga bago nating mga progenies. Kasi may tayo mga progenies. So paglaki ay dito na lang natin sila ita-transfer. Dahil sa taas ay puno na ng mga matured na mga ibon natin. So dito na lang yung available na area para sa ating mga progenies. So maraming po salamat sa mga kabi sa inyong patuloy na suporta. Mga kabi, na-set up na natin yung ating DIY bird cage. Ito, preparation to para doon sa mga progenies.
ng mga ating Indian ringlet. Ayan. So, nalagyan na rin natin ng padlock. Tatlo rito, kabilang apat. Mag-sibling sila. Ayan, meron pa tayo isang 2x2x4. So naman, yung progenies ng kakatil. Oh, madilim. Ayan, ito yung ating aviary. Yung isa, hindi nag-catch up. Binalik ulit natin dito. Maraming salamat mga kahabis sa inyong panonood.